hindi talaga, hindi sila. Bro, nag-opinion ka eh. Sarili mong opinion yan eh. Bro, ano ba naman to? Parang wala tong ano ah. Sariling opinion mo lang yan. Bigyan mo ko ng ebidensya mo. Yan, let's get ready bro. Okay, anong maganda pag-usapan ngayon bro? Ah, Ano ang magandang pag-usapan ngayon? yung natin ng una, tungkol sa bunyag o mo. Tapos yung Revolto at saka Santos. Ano mo na bro, yung pag-usapan natin. Ha? Yung tungkol sa bautismo o bunyag. Sige, about O tungkol din sa Santos. O sige, go ahead bro. Anong tanong mo tungkol sa bautismo at bunyag bro? Ano yan bro? Parang mahirap. Hello? Hello bro, naririnig ako? Yan. Okay. Wait lang bro ha. Meron ako kasi wait lang. Saglit lang talaga. Hello bro. Para naka-off yata yung ano mo bro, yung video mo. Naka-off? Ayan. Ayan. Parang may ano ah. Wala ba narinig mo na parang humming dyan? Walang parang humming dyan bro? Anong hami bro? Gumagano, wala? Wala ka naririnig? Nagwashing kasi ko dito bro doon sa banda sa Sina. Kala ko sa akin galing, naghahanap ako kung saan galing yung tunog. Sa akin to dito. Yung nagwashing kasi ko. Okay, go ahead bro. Anong gusto mo itanong bro tungkol sa binyag? Basta ako, sasagot ako, hindi Bible alone. Bro, simple lang naman yung tanong ko tungkol sa bunyag o bautismo. Ano yun? Tapos, pangalawa, tungkol naman sa Revolto at sa Santos. Pero isa-isahin muna natin. Dito muna tayo maguna sa yung tanong ko, Brad, bakit nakikita ko sa inyo, sa mga Katoliko na yung binyag, yung mga bata, yung sanggol, pinibinyag ka na ng pare na hindi pa nila alam yun eh. Hindi pa nila alam yung toro. Tapos, uminom pa sila ng gatas. Sila sa sanggol, hindi pa sila alam yung toro tungkol sa Diyos. Bakit po yung binyagan bro, ano bang mapalawanan sa binyag? Ba't kami nagbibinyag ng sanggol? Yun ang tanong mo? Okay. Dahil naniniwala kami na yung binyag ang siyang ipinalit sa pagtutuli. Dati, para maging kaanib sa bayan ng Diyos, kailangan dumaan sa pagtutuli. Ngayon, hindi na. Ang ipinalit, binyag, bautismo. At dahil noong una, ang tinutuli ay 8 days old, so hindi rin masama na magbinyag kami ng 8 days old. Katunayan, walang patakaran na bawal bautismohan ng 8 days old. Wala rin patakaran na kailangan bautismohan yun lamang nakakaintindi at wala rin patakaran ng babautismohan yun lamang marunong magsisi. Walang ganun patakaran. Kasi Brad, mayroon akong status sa Biblia na ipahagi rin sa inyo kasi Bible sharing naman to Brad, di ba? Ikaw, pwede ka mag-Bible alone. Bible alone ka, ako hindi. Brad? Paano yung naka-record dun sa Kabanata 5, talatang 13, sabi dito na dahil ang bawat isa na umiinom pa rin ng gatas
ay hindi nakaalam ng salita ng katwiran dahil siya ay isang sanggol. Ay ibig sabihin, Brad, pag ang isang bata ay sanggol pa siya, ibig sabihin hindi pa siya nakaalam ng ng katwiran sa Diyos. Hindi pa niya alam yung salita ng Diyos, hindi pa niya naunawaan yun. O ibig sabihin, hindi siya dapat binyagan Mali. o bautismuhan. Mali bro, mali yan. Bakit? Tama na ang batang sanggol umiinom pa ng gatas at hindi pa nakakaintindi ng katwiran. Kaya nasabi ko, walang patakaran sa Biblia na ang kailangang bautismuhan yun ang marunong umunawa o yung marunong umintindi. Ang sabi sa Biblia, ang binyag ang siyang ipinalit sa pagtutuli. Yan ay nasa Kolosas 2:11 hanggang 12. Ito sabi sa sa Kolosas, basahin ko muna ha. Kolosas 2:11 hanggang 12, ang sabi ganito. Yan. Dahil sa pagkikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli. Yan na, kayo'y tinuli. Tinuli tayo. Ngunit hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo. So, dati pagtutuli ang paraan para maging kaanib sa bayan ng Diyos, ngayon bautismo na. At kung noon ay hindi na kailangan pang hintayin na sabihin ng bata, Mami, Daddy, patuli na ako. Hindi rin requirements ngayon talagang sabihin ng bata, Mami, Daddy, pabautismo na ako. Hindi ganon. Yung patakaran na, yung paggamit ng embryo na yan, kinopya yan kay dating Dan Elisoriano, kahit na tingnan mo sa lahat ng Bible scholar, walang anumang sinasabi doon ng Bible scholar na yan ay referring sa baptism. Brother Miras. Hello? Andiyan ka pa? Mukhang nawala na siya. Hello, John Remiras, andyan ka pa bro? Nawala si John Remiras. Hindi ko na siya marinig. Okay, habang tayo naghihintay kay John Remiras, basa muna ako ng mga comments sa live. Ito, basahin ko muna yung mga nasa comment section. Ang sabi dito ay ganito. Magandang tanghali bro Jando at sa lahat. Don Villanueva. Good PM bro from El Nido, Palawan. And then Ernest Kiachon, ewan ko. Watching from Jensan and Mixegra watching from Korea. Uy! Wait lang. Lakas ng bro? Lakas ng ugong sa'yo bro. Ano to Brad? Washing machine. Sige. Naghang yung cellphone ko. Sige. Ayusin ko. Sige. And then, sabi naman saan to Mixegra, sa South Korea or sa North Korea? Alam ko na. Ito automatic agad South Korea kasi sa North Korea, bawal doon ng limited yung kanilang access sa internet, no? Sa North Korea. Ang tanging napapanood sa kanila is tungkol lamang sa North Korea. Dito North Korea to. Si Mixegra, it is from South Korea, automatic to. Romger. Good PM all. And then Louis Nael, good day. Alma Chavez Suyom. Alma Chavez Suyom, good PM po. God bless you always. And Maricel Sahol Surita, good PM bro Jando. Chat, yan? Shout out sa mga pamilya doon sa
Surigao del Norte, watching from Divisoria, Tondo. God bless us all. Okay, ready ka na dyan, brothers Miras? Yes, bro. Oh, yun ang sagot ko na dati ang para maging membro ng bayan ng Diyos is pagtutuli, ngayon hindi na. Parang ngayon, binyag na. Yung paggamit ni Eli Soriano ng Hebreo 5:13, walang kinalaman sa bautismo yun. Walang sinumang Bible scholar na nagsasabi na yun ay referring sa baptism. Kasi doon bro, nasabi kasi doon bro na ang sanggol kasi hindi pa niya alam yung katwiran ng Diyos, di pa niya naunawaan yung salita ng Diyos. Kaya siyempre ang baptismo kasi doon na to, ibig sabihin niya na yung isang tao gumawa na siya ng kalooban ng Diyos. Okay, ito sagot ko bro. Gaya nga ng sabi ko, walang patakaran sa bautismo na bawal bautismo ng sanggol. Pangalawa, noong unang panahon, kahit na walang alam sa katwiran ng Diyos, ang mga sanggol tinutuli pa rin. Yun ang paraan para maging kaanib sa bayan ng Diyos, ang pagtutuli. Pero hindi requirements doon kung nakakaunawa na ba o hindi. At ngayon, ang bautismo ang ipinalit sa pagtutuli. Kasi bro, ganito tungkol sa sanggol na pinag-usapan natin ngayon. Ngayon, kukuha tayo ng karakter sa Bible na tungkol sa bautismo to. Sige bro, kumuha ka na sa Bible na tutol sa pagbautismo sa sanggol. Ano bro, ang bautismo o bunyag bro, bunyag tawag sa inyo, di ba? Sa amin, bautismo din. Yung bago sa bautismoan bro, sabihin kasi niya na sabihin mo yung kalooban ng Diyos na nakatastasan natin. Sabihin mo yung lugod sa Kanya. Mabilusot ka sa Kanya. Kaya bro, pag-isundan niyo ako bro dito. Saan sa Bible yan bro na ano bro? Bro, saan sa Bible yan sinasabi mo bro na mandatory ng Panginoon na sa mga bata kailangan mo nang gumawa ng kalooban ng Diyos bago bautismuhan sa mga bata? Saan mo nabasa yan? Wala namang sa Biblia bro, wala tayong mabasa na ang sanggol bautismuhan o binyagan. Kasi ano pa nga, hindi pa nila alam yung katwiran ng Diyos, hindi pa nila nakawaan yung salita ng Diyos, hindi pa sila makapagsisi. Saan So, mo na nga? ang required lang sa bautismo yung marunong na makapagsisi, alam na yung tama at mali. Ganun ba? Yung binautismuhan ng mga Israelita ay ano, tumawid sa dagat na pula. Binautismuhan sila ng Panginoon mismo bilang mga alagad ni Moises. Yung mga tumawid from Israel, from Egypt to Israel. Wala bang sanggol doon? Yung ito Brad, kukuha mo tayo ng talata. Sagutin mo yung tanong ko bro. Nung tumawid ang mga Israelita from Egypt sa dagat na pula, silang lahat ay binautismuhan ng Panginoon bilang mga alagad ni Moises. Mayroon bang mga sanggol doon nakasama o wala? Kung batayin natin bro, wala naman akong doon. Pero ang mga sumunod kasi sa atin nung yung kay Moises At sagutin mo muna yun bro. Yung sila ba ay tumawid sa dagat na pula, wala bang mga bata doon? Wala bang sanggol doon? Sigurado ka? Walang nanganak sa kanila doon? Mga anong talata yan bro? Basahin mo natin. Okay. Mayroon tayong masihan. Michael. Wait lang muna. Ito, hanapin ko muna sa talata yun na dahil hindi ko kabisado. Kailangan ko gumamit ng Bible sa cellphone para madali ko matrace yung word. About bunyagan. Trace ko muna rito.
Nasa ano yun eh? Korinto. Ito, unang Korinto 10:2. Unang Korinto Unang Korinto 10:2. Ito sabi oh. Ito. Ito yung sinasabi rito sa unang Korinto 10:1 muna tayo. Sabi ganito. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Yung tumawid ba doon ay wala bang ano? Wala ba yung wala bang mga bata doon? Ito yung sagot ko, Brad. Diyan sa talata natin na binasa, Brad, wala namang nakalagay na may kasamang sanggol. Pero, wala naman nakalagay na may kasamang sanggol. Pero, kung iisipin natin, i-imagine natin yung nangyari noon sa panahon nila, ipalagay na natin na kung mayroong naman, wala namang nakasabi sa Biblia. Ang sanggol talaga, Hindi. binyagan. Ito yung tanong bro. Tanong ko, nung silang lahat ay tumawid mula sa dagat na pula, wala bang mga bata at sanggol na kasama ang mga Israelita? Dito sa talata natin nabasa, Brad, wala akong nabasa, Brad, na may sanggol na nasali. Sigurado Pero kung bro, using the common sense bro, using the common sense. Alam natin na hindi naman lahat letra por letra, kaya nga kami tuturo sa letra por letra eh. Nung silang lahat ay tumawid sa dagat na pula, ang mga Israelita, nasisiguro mo ba talaga 100% na walang sanggol na kasama ang mga Israelita, walang nanganak doon sa kanila? Dito sa talata, bro, wala tayong mabasa na sanggol. Alam ko na walang mababasa letra por letra sa talata na merong sanggol. Pero ang tanong ko sa iyo, nung sila ay tumawid, puro ba matatanda ang mga yon o walang bata at mga sanggol doon? Ganito lang, bro. Hindi, sagutin mo muna bro for clarification. It is not between the two of us. May mga nanonood, so be honest at gamitin mo ang kalaman mo sa teolohiya, kung meron kayong teolohiya. Nung sila ay tumawid sa dagat na pula, nasisiguro mo ba 100% na walang mga bata doon at mga sanggol? Okay, Brad, ang sagot ko nakabase dito sa talata na ginamit mo. Bro, sabi ko, huwag kang magbatay sa letra por letra. Ang tanong ko sa iyo, nung sila ay tumawid sa dagat na pula, nasisiguro mo ba na walang bata at sanggol ang mga Israelita? Ang sagot ko, Brad, ibase ko dito sa talata na binasa mo. Dito, wala ditong sanggol na kasulat na kasama sa bautismo nila. Pero kung ipalagay natin, Brad, na dahil meron mang kasama, halimbawa, yung mga bugod kay Moises, nabautismohan. Pero yung nabautismo nun, Brad, yung nanampalataya lang yun. Yung naniniwala. Yung bata, Brad, walang katayangan na magtunawa sa salita. Bro, ito bro ha. Paulit-ulit ka na lang kasi sa argumento mo na sinagot ko na kanina eh. At gusto kong for clarification sa mga nanonood ngayon. Meron bang talata sa Biblia na sinabi ng Panginoon bawal bautismuhan ang hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos? Ito, Brad, sa Biblia, Brad. Sige nga, sa Biblia nga bro. Sa Biblia, meron bang sinasabi sa Biblia na bawal bautismuhan ang hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos, gaya na lang halimbawa ng mga Mongoloid? Ganito, bro, ang sagot, wala namang nakasulat sa Bible na bawal bautismuhan o bunyagan ng bata.
walang O ngayon, dahil wala, saan mo kinukuha yung argumento mo na bawal bautismuhan ang mga bata kung wala nang pala nakalagay sa Biblia na bawal bautismuhan ang mga bata? kasi bro, ang bata kasi bro, hindi pa niya alam. Hindi bro, I am not asking for your own opinion. Saan mo kinukuha yung argumento mo na bawal bautismuhan ng sanggol kung wala pala sa Biblia na bawal bautismuhan ng sanggol? Doon ako kumuha sa Hebreo bro, 5:13. Sinong Bible scholar mo ang nagsabi na sa Hebreo 5:13 ang meaning noon ay bawal bautismuhan ng sanggol? Ay, di naman tayo nag-usap tungkol sa mga scholar bro. Ang Yes bro, kailangan bro kasi kayo mismo mga saksi ni Jehovah, meron din kayo mga scholar. Actually, yung mga screenshots na sinend mo sa akin, yun ay mga explanation ng mga Bible scholar ng saksi ni Jehovah. Kaya kayo, meron kayong mga Bible scholar sa mga Bantayanan Tore ninyo, sa inyong mga Watchtower magazines, lahat yan explanation ng mga Bible scholars ninyo. Kaya ito, at saka yung nag-translate ng inyong Biblia ay gawa ng mga Bible scholar rin ninyo. So ang tanong ko ngayon ito, no? Sinong Bible scholar na nagsabi sa Hebreo 5:13 ang meaning noon, huwag bautismuhan ang mga sanggol? ano Brad, tungkol naman dyan sa Bible scholar kasi kami, maingat kami na nag-aaral sa Biblia. So, hindi kami basta-basta na kumano lang sa isang talata, masurin kami sa mga iba pang talata, mga teksto, para magkatugma yung Sige nga bro, mas maganda bro. Ilabas mo nga ang footnote ng inyong ang explanation ng inyong Bantayanan Tore. Ilabas mo nga yung sinasabi ng yung kung saan ka kumukuha ng explanation sa Hebreo 5:13 kung meron ba nakalagay doon na bautismo yon. Nung last na araw, tinanong kita about sa 11:26, sino ang tumawag na Kristiyano sa mga alagad ni Kristo? May sinend ka mga screenshot na explanation. Alam ko sa inyo galing yun. Ilabas mo nga yung mga explanation na yun patungkol sa Hebreo 5:13 kung may kinalaman ba sa bautismo. Ano yun bro, yung mga screenshot yung nag-message tayo nun, tungkol yun sa bro, sa yung ano ba yung binanggit mo sa akin nun? Tungkol sa sino ang nagpangalan ng Kristiyano sa mga alagad ni Kristo. Tapos nag-send ka ng mga screenshot sa akin na hindi naman galing sa Biblia. Explanation yun ng mga scholar ninyo. So ito naman, ibigay mo nga sa akin ang sinabi ng scholar ninyo about sa Hebreo 5:13 kung may kinalaman ba yan sa bautismo. Dito Brad, ito kasi, dito sa Hebreo 5:13 Brad, dito sinabi dito Brad na ang isang sanggol o bata, pag uminom pa siya ng gatas, hindi pa niya alam yung salita ng katwiran, ibig sabihin, hindi siya qualified doon sa bunyag kasi sanggol pa siya. Kasi kung idiretso mo sa katorsitat, sa Hebreo pa rin, 5, sabi niya na pero ang matigas na pagkain ay parang sa mga magulang sa paggamit sa kanilang kakayang umunawa. Sinalay nila itong magkilala ang tama at mali. Hindi yan ang tanong bro. Hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko, ang konteksto ba ng naturang talata ay patungkol ba yan sa bautismo? Tungkol to sa related to siya sa Brad, sa pagbunyag. Ilabas mo nga bro yung bro. Ilabas mo nga yung prueba mo na yan related sa bautismo. Kasi Brad, 'di ba sa inyong paniniwala kasi yung sanggol pa lang. Hindi yan bro, diba? bro, wait lang bro. Lumilihis ka eh. Ang tanong ko sa iyo, ilabas mo nga ang ebidensya mo na sinasabi na mabasahin ninyo sa inyo na mismo babasahin ako hihingi ha. Sa scholar nyo na mismo ha, saan ka kumukuha ng mga explanation
ilabas mo nga yung explanation nyo sa Hebrews 5:13 kung may sinasabi ba doon na yun ay patungkol sa bautismo. Kasi ang nakikita ko, nangungupya ka kay Eli Soriano eh. Sige nga, labas mo nga yung yung prueba nyo. Pero ito, Brad, mayroon akong kasi nag-usap kasi tayo tungkol sa sanggol. Ito muna yung tinalawanan ko sa'yo tungkol sa bautismo. Pero pinaunawa ko muna sa'yo na ang isang sanggol ay hindi siya pwede na bunyagan kasi hindi pa niya alam kung pera ng Diyos. Pero ang sabi doon sa Mateo 3:13 sa 16-17 Brad, na ang bautismo doon basahin natin Brad. Sige, Mateo 3:13. May nakalagay doon na yun lang ang dapat bautismohan eh. Wala pang ang utos ng bautismo doon. Wait lang ha. Ba't ka napunta sa Mateo 3:13 bro? Ang pinag-uusapan ito, bautismo. Yung utos ng bautismo, doon lang ibinigay ni Kristo sa Mateo 28:19. Doon siya nag-utos ng bautismo. Mateo 3, wala pa naman siyang utos na bautismo dyan eh. Doon tayo sa, di ba, pag-usapan natin bautismo, doon tayo sa bautismo mag-usap. Huwag kang pupunta sa mga talata na walang kinalaman sa bautismo. Sige na. Asan ang prueba mo na yung Hebrews 5:13, ang konteksto noon, bawal bautismohan ng sanggol? Kasi ganito kasi, Brad. Di ba, di ba, bunyag yung pinag-usapan natin, bunyag o bautismo. Pareho lang meaning yan eh. Bunyag, ganun din. Ibig sabihin, bautismo, ganun, di ba? Diba? Wala pa akong sinasangayunan. Sagutin mo muna yung hinihingi ko sa yung katanungan dahil marami naghihintay sa comment section. Isagutin mo na raw. Nasaan ang prueba mo na ang Hebrews 5:13 ay referring yan sa bautismo? Yan nga ang sagot ko, bro. Ang sanggol, bro, hindi siya qualified sa bautismo kasi hindi pa niya alam yung katwiran, bro. Sige, sunod na tanong. Saan sa Biblia mababasa na hindi qualify ang sanggol sa bautismo dahil hindi pa siya nakakaunawa ng salita ng Diyos? Kasi ito, brad, magandang tanong yan. Ang qualified kasi sa bautismo, brad, o bunyag, kung tawagin sa inyo, yung nakakaalam na tama at mali. Sa amin hindi ganyan, bro. Sa amin hindi ganyan. Walang sinasabi ang Bible tungkol dyan. Magkapatid. Bro, walang sinasabi ang Bible tungkol dyan, bro. Idea yan ng born again at baptist, bro. Ito, bro, sagutin ko na. Sandan niyo ako, bro, sa Gawa 8:12. Gawa 8:12, sige. Sanggol ang pinag-uusapan dito, ha? Sanggol, ha? Sige. Gawa 8:12. Pag hindi sanggol ito, hindi ito related sa topic natin. Dahil ang topic natin, baptism of infants. Sige, 8:12. Bro? Related pa rin to, bro, kasi ito, di ba, bro, wag mong isali dito. Bro, wait lang, ha? Di ba, Wait lang, wag mong isali dito ang baptism sa mga matatanda. Dahil sa Bible, ang mga talata dyan, matatanda ang pinagbabautismuhan. Matatanda. No? Ang sabi ng Panginoon, bautismuhan nyo lahat ng tao. Ang bata, tao yun. Ang Panginoon, nagbautismo mismo ng mga sanggol at bata kasama nung sila tumawid sa dagat na pula. Silang lahat. Kahit panoorin mo pa sa pelikulang The Ten Commandments, may sanggol doon, may mga bata doon, no? Kaya dito tayo ngayon sa iyo. Ang pinag-uusapan natin ngayon is baptism of infants. We are not talking about the baptism of the big ones. We're talking about the baptism of infants, kung bawal ba o hindi. Nasaan ang pruweba mo na bawal bautismuhan ng mga infant dahil ang reason lang ay hindi nakakaunawan sa salita ng Diyos? Di ba, Brad, balikan natin yung tanong mo. Di ba, sabi mo na saan mabasa sa Biblia na ang sanggol hindi qualified na bunyagan o bautismuhan. Ngayon, sabi ko sa'yo, ang sagot dyan, Gawa 8:12. Gawa Brad, basahin. May sinabi diyan na bawal bautismuhan ng sanggol.
wala namang mabasa dito, Brad, na ano, pero yung nakakaunawa lang. Ay, hindi. Yunoko yan, bro. Hindi yan sanggol, bro. Yunoko ang pinag-uusapan dyan, bro. Hindi yan sanggol. Oh, yung malaking ano na Ito na lang. binotismuhan si Ito na lang, bro, para masirado na yung pinag-uusapan. 4:15 ng Roma. Naniniwala ka ba rito? Ang kautusan ay nagdadala ng puot ng Diyos sa mga lumalabag, ngunit kung walang kautusan, wala rin paglabag. Sangayon ka ba na kung walang kautusan, wala rin paglabag? Tama ba sinabi ni Pablo dyan? yung talata na yan, Brad, tungkol ba yan sa bunyag, Brad? Hindi. Tanong ko sa'yo, tama ba sinasabi ni Apostol Pablo na kung walang kautusan, wala rin paglabag? Tama ba yan o mali? Hindi ko masagutan, Brad, kasi bunyag yung ano natin, pag-usapan. O, ano na yan, Brad, tungkol yan sa kautusan. Kasi may sinabi ka, bro, na hindi qualified ang sanggol sa bautismo. So kaklaruhin ko lang. Kasi na gumagawa ka ng sarili mong paliwanag without backing up by the Bible scholars. So ito nga tanong ko sa iyo, sumasang-ayon ka ba sa sinasabi ni Apostol Pablo na kung walang kautusan, wala rin paglabag? Wala namang, ano, Brad, hindi ko muna yan pwede sagutin kasi ang ano ko dito, bunyag. Yung pinag-usapan. Naku, umiiwas ka eh. Kasi kanina, hinahanapan kita ng about baptism of gumamit ka ng Hebreo 5:13, wala naman kinalaman sa bautismo yun eh. Ngayon, bakbo ka sa Mateo 3:13, wala pa rin kinalaman sa bautismo yun. Eto tanong ko sa iyo, totoo ba sinasabi ni Pablo dito na kung walang kautusan, wala rin paglabag? Totoo ba ito o mali? Tungkol dyan, Brad, hindi ko muna yan masagot kasi itong pinag-usapan natin tungkol Ayun. So, sumasangayon ka ba? Ito. Sige, ito tanong ko. About bautismo ito. Sige. Sumasangayon ka ba na ang bautismo ang ipinalit sa dati pagtutuli? Ay, Brad, bautismo o bunyag yung pinag-usapan natin. Huwag mong iano sa tuli. Iba yung Kung mabasa ko, kung mabasa ko na ang pagtutuli natin ngayon ay bautismo, aminin mong mali ka. ano, Brad? Kung mababasa ko ngayon uli na ang bautismo ay pagtutuli natin ngayon, aminin mong mali ka. Wala naman akong pinatunayan tungkol sa tuli at saka sa bautismo. Kung babasahin ko nga, kasi pinag-usapan natin bautismo eh. Kung mabasa ko na ang bautismo natin ngayon ay pagtutuli, aminin mong mali ka. Wala naman akong sinabi, Brad. Eto, wala ka sinabi pero ako ang magbabasa. For clarification lang, kasi umiiwas ka rito eh. Sabi ganito, yan, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli, hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Sang-ayon ka ba dyan o hindi? Wala naman akong problema sa talata na yan, Brad. Sumasang-ayon ka ba na ayon sa talatang ito, ang bautismo ay pagtutuloy natin ngayon? Ako, Brad, wala akong problema dyan sa talata na yan. Ang gusto ko lang na pinalitaw, Brad, pag ang bata o sanggol... Wait lang, mukhang umiiwas ka eh. Bro, ilabas mo naman ang galing mo sa teolohiya ninyo, no? Itong context na ito, Colossus 2:11 hanggang 12, ito ay konteksto about bautismo. Wala kang reason para iwasan ito dahil itong context nito is about bautismo. Sumasang-ayon ka ba na ayon sa talatang ito, ang bautismo ay pagtutuli natin, yes or no? Wala akong problema dyan, Brad. Naniwala rin ako dyan. Ngayon, tanong, dahil naniniwala ka rito, ilang taon tinutuli ang mga sanggol noong unang panahon nang wala pang bautismo? Brad, ano muna, yung tanong mo na yan, napaganda yan. Pwede pag-usapan natin yan sunod kasi tuli. Ay, nako, connected to bro. Very related ito. Hindi ito gaya ng Hebreo 5:13 at Mateo 3:13 ginamit mo. Ha? Hindi ito gaya doon. Ay, umalis siya. So, ano muna tayo?
No? Tingnan natin yung mga pulso ng bayan ng ating mga nandito sa comment section kung ano ang kanilang masasabi tungkol sa bagay na yun, ano? Tingnan natin kung ano yung mga sinasabi nila. Okay. Sabi dito, slow si Dodong. Slow si Dodong. Ma-pride pa. Ano? Sabi ni Bing Rivera, trap na siya. Sabi ni May Castro Soriano, ma-pride pa. Di maamin na mali siya. Oho, funny kaayo, dili kahibalo murason. Sabi ni Lizia Shiska. Sabi naman ni May Castro, grrrr, nakalimang salok na ako ng rice, di pa nasagot. Oh, sabi naman ni Ariel de los Santos, sabi Bible scholar, bot-bot nga sulpot ne. Oh, either Perez Bacala, hahaha, na trap. Oh, Nabor Eduardo, parang naka-unli ito. Ulit-ulit na lang, wala kang may pakitang dokumento or verse sa Bible na bawal or hindi qualified bautismuhan ng mga sanggol. Nagrereklamo yung mga viewers sa'yo, bro. Kaya please answer the question. Ang tanong ko ay may kinalaman yon sa bautismo. Yung ginamit mong Hebreo 5:13, walang kinalaman sa bautismo yon. Walang Bible scholar confirming it is part of baptism. Yung Matthew 3:13 yung ginamit mo, walang kinalaman sa bautismo yon. Walang Bible scholar confirming that it is part of baptism. Pero itong tanong ko na ito, sa Colossus 2:11 hanggang 12, ito ay context about baptism. Tanong ko, dahil sumasang-ayon ka naman pala na ang bautismong ipinalit sa pagtutuli, anong edad tinutuli ang mga bata noon nung wala pang bautismo? Ako, Brad, kung tungkol naman dyan sa pagtutuli, pag-usapan natin yan sa susunod. Kasi ang gusto ko ipalitaw dito, Brad, na yung bata o sanggol, hindi talaga siya qualified na bautisman, Brad. Kasi I disagree, bro. ang isang sanggol, uminom pa siya ng gatas, hindi pa siya nakakaalam sa katwiran ng Diyos, eh, walang say-say yun, Brad, kasi di naman niya alam yung tama at mali. Sanggol pa siya eh. Di pa niya naunawaan yung salita ng Diyos noon. Ibig sabihin, related yung Hebrew 5:13 doon sa bunyag. Kasi sanggol yung bininyagan niyo, Brad eh, di ba? Bro, I strongly disagree your argument. Kasi sabi sa Biblia, ang bautismo ang ipinalit sa dati pagtutuli. At si Kristo tinuli 8 days old. Kaya I strongly disagree. Yung Hebreo 5:13 binabalik-balikan mo, walang sino mang Bible scholar ang nagsasabi na yon ay about sa baptism. Wala. Pangatlo, ang reason nila mga kapuntos is kailangan daw bautismohan pag may kasalanan na. May kasalanan na. Si Kristo binautismohan, walang kasalanan yun. O yan, kaya wag kang ano diyan, tatakbo-takbo sa Hebreo 5:13. Wala namang walang Bible scholar. Basahin natin na. Ating tingnan ngayon sa ano natin, sa ating tingnan natin yung Bible scholar sa Hebreo 5:13. Tingnan natin ha, ano sinasabi sa Hebreo 5:13. If it is about baptism ba? Tingnan nga natin. Hebrews 5:13 commentary. Tingnan natin ang mga commentary ng mga Bible scholar. Kung meron ba ditong about sa baptism. Initiyak ko na wala rito eh. Walang about sa baptism ito. Hebrews 5:13 commentary. Wala kang mabasa Yan. na bunyag o Na natin sa mga Bible scholar ha. Double check ko muna para makita natin. Okay, 5:13 ang Book of Hebrews. And then let's try to find baptism. Highlight. Okay. Down. Double check ko lang ha kung may about baptism ba. Okay, tingnan na, pakita ko sa screen yung yung about sa natin sa Hebreo 5:13. Yan. So,
Ito yung yung mga Bible scholar, ito ay commentary ng mga Bible scholar at nilagay ko sa search bar ang word baptism to highlight it all. Kung meron bang about sa baptism. At tingnan ko down ko kung meron ba naka-highlight about baptism. Kung meron ba or wala. Nakatingnan ko sa baba, wala pa naka-highlighted portion. Wala pa. Ayun. Nasa dulo na ako. Yan naka-check sa baba Naka-check sa baba, highlight all about baptism. Sa Hebreo 5:13, ito ay mga Protestant Bible scholar, hindi ito Catholic Bible scholar. Ito ay Protestant Bible scholar at walang naka-highlighted portion about baptism. Sa madaling salita, ang Hebreo 5:13 is not about baptism. So, malayong-malayo yung argumento mo. Kaya hindi papasa ang Hebreo 5:13 para kontrahin ang aming tindig about baptism. So, ito naman ngayon. Ito pa. Doon sa sumasangayon ka kasi na ang bautismo ang ipinalit. Sa dati pagtutuli, ilang taon nang tinuli si Kristo? Kasi lumihis na tayo sa usapan natin, Brad Ay, hindi ako lumilihis, bro. Ikaw yung lumihis. Unang talata mo pa lang, walang kinalaman sa baptism Pasagutin mo na ako ng kunti, bro. Kahit kunti lang. Bro, Kasi, bro, paano ngayon yan? Unang talata mo pa lang, walang kinalaman sa bautismo. Sino ang unang lumihis? explain na, bro. Makinig mo na sa explain. Nangupa kasi kay Soriano Bukod dyan, bro. Ito, bro, paliwanag ko sa'yo, bro. Diyan sa talata na yan, bro. Di ba, yung doktrina niyo na bunyag, di ba? Ang sanggol, bunyagan ninyo. Diyan sa talata na kasi nag-usap tungkol yan sa sanggol, Brad. Na ang sanggol, Brad, na hindi nag-inom pa ng gatas, hindi pa niya alam yung katwiran ng Diyos, ibig sabihin, hindi na siya qualified doon, Brad, kasi ang qualified na bunyag o bautismo, Brad, nakaalam na siya, naniwala na siya sa Diyos, nakaunawa na ng salita ng Diyos, dapat mali. Oo. Mali na naman. Ano ang sabi ni Charles John Ellicott? Tingnan natin ako ano ibig sabihin ng milk. The change of expression from having need of milk to partaking of milk, that is, making it the solo food, is significant. Those who are addressed had lost interest in the deeper truths of Christianity. Those who addressed, yung tinutukoy niyan ay tungkol sa mga nawalan ng interes upang alamin ng mas malalim ang about sa Kristyanismo. Yung pala ang tinutukoy nung umiinom ng gatas. Those truths which alone express and explained its proper nature. Their temptation apparently was towards mingling a rudimentary Christian doctrine with the teaching of the synagogue. Yielding to this, they would lose all real knowledge of the very elements of Christian truth. And with this all true knowledge of the Old Testament itself, the connection between this verse and the last may probably be, ye have come to need milk, for making it by choice your soul food, yes, and self-confess as babes. So walang kinalaman about bautismo. So hindi katanggap-tanggap ang Hebreo 5:13 mo dahil yan ay out of context. Kaya nga malakas ang loob kong kalabanin ng dating daan. Dahil ang dating daan, bro, napakahilig gumamit ng mga out of context na paliwanag. Ngayon kumopya ka. Dalawa na kayo sa out of context. Ito, Brad, mayroon akong kasuwato na talata dyan. Pakinggan muna ako, Brad, ha? Diyan kasi sa talata ng Brad, sa Hebreo 5:13, nakasulat kasi dyan, tungkol yan sa sanggol, Brad. Wala ka mabasa dyan na bunyag o bautismo. Pero pag ang sanggol kasi, Brad, hindi pa nakaunawa. Sige, ating palitan ng talata. Hindi pa siya makapagsisi. Hindi pa siya makapagsisi. Patawaran siya ng kasalanan. Qualified doon sa hindi siya qualified doon sa bunyag. Sige. Ating palitan ng talata, bro.
Ito tayo sa ano, sa Gawa 2:38 to 39. Ayan yung ano ko. Oh, Yan. Ayan na, ito tayo ha. Diyan. Sa Gawa 2:38 to 38 39. hanggang 41. Hanggang 41 bro. Para Okay, at ba hanggang 41? Ito ang tanong ko. Ang sabi dito ganito. 38 to 41. Sumagot si Pedro, pagsisihan nyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito ba tungkol sa bautismo? Yes or no? Yes, tungkol yan sa ano, Brad, bautismo. Ayan, sabi dito, pagsisihan nyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob Yes. ng Espiritu Santo. 39. Sabi naman sa 39, ganito, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayos, bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Ano, itong sa inyong mga 41 Brad. Et- 41 Brad. Eto bro, 41. sa inyong mga anak, hindi ba kasama sanggol dyan? Dito Brad, sa 38, sabi dito, Bro, sagutin mo muna magsisikat. bro. Bro, sagutin mo. Sige. Ako'y nagtatanong sa iyo eh. Itong sa Gawa Sige, sagot. 2:39. Ano, Di, umiiwas ka. Ikaw talaga, pag naiipit ka, umiiwas ka kaagad, ano? Ito sa Gawa 2:38, kinumpirma mo na yun ay bautismo. Ang kalugtong 39, sapagkat ang pangako ay para sa inyo, yung kinakausap na magpabautismo, at sa inyong mga anak. Yung mga anak dyan, kasama bang mga sanggol dyan o hindi? dito sa talata Brad, wala naman tayong mabasa na may sanggol dyan. Hindi, tanong ko, yung anak, term anak, sa Greek niyan, teknois. Nakalagay dyan, teknois. Ano meaning ng teknois? Small babies recently born. Ayun, tanong, dahil teknois ang nakalagay niyan sa 2:39 ng Gawa o small babies recently born, hindi ba yan kasama dyan sanggol? Kasi dito Brad, wala namang nakasulat na sanggol. Kasi Oh, sige. Ano yung teknois, bro? Ano yung teknois, bro? ito Brad, anuin mo natin bago tayo magkarating ng 39. Ito muna tayo mag-una sa 38 kasi diretso tayo eh. Bro, teka, sagutin mo na tanong ko. Ano yung tech noise na ginamit dito sa anak? Ano meaning yung tech noise? Kasi wala naman ako dito bro eh. Hindi naman ako scholar. Oh, hindi ka pala scholar. Alam ko naman hindi ka scholar eh. Pero ang sabi kasi ng mga scholar, yan ay tech noise. Ang meaning ng tech noise is small babies recently born. Tama ba, mali? Oh, di ko rin masagot Brad kasi hindi naman ako scholar, di ba? Ayan. Ibig sabihin mo, yung scholar na ginagamit ko, ipinatatakwil mo dahil ikaw na hindi scholar. Yan ang paniwalaan ko, ganon? Ito Brad, bumabase tayo sa talata Brad. Dito sa binasa natin, nakasulat yan sa Biblia mo eh. Kung di mo paniwalaan yan, hindi. Yes, tama bro. Nakasulat sa Biblia ko na ang pangako ay para rin sa kanilang mga anak. Kung ang magulang binabautismuhan, para sa kanila ang pangako, pati rin sa kanilang mga anak. So kasama ang bata sa babautismuhan. Oh. Pero Brad, sagutin ko yan, isa-isahin natin mula sa 38 hanggang 39. Oo. Diba? Alam ko ang technique mo bro. Hanapin mo letra por letra sanggol. O tanong, ang sanggol ba? Nakakapagbigay ba ng ano sa Panginoon? Ano ba tawag dito? Wait lang ha. Ano ba sa Tagalog yung yung pagdayig? Tingnan ko lang ha. Tingnan ko lang kung ano ba sa Tagalog yung pagdayig. Kasi hindi ko alam yung Tagalog nun eh. Magandang balita Biblia. Oh, ayan. Tanong. Ang sanggol ba nakakapagpuri ba sa Diyos o hindi? Ang sanggol Brad, hindi ko masagot na makapagpuri yan kasi sanggol pa yan, hindi pa alam hindi pa nga marunong magsalita. Paano makapuri yan Brad? Okay.
So sumasang-ayon ka na ang nakakapagpuri lang yung may pananampalataya na at nakakaunawa na, yun ang alam mo. Ang qualified kasi sa bunyag, Brad. Balik tayo doon sa pinag-usapan natin. Ang qualified kasi sa sagutin mo muna, bunyag. bro. Bro, sagutin mo muna, bro. Marunong Umiwas ka eh. marunong na magsisi, marunong na magpatawad sa kanilang kasalanan. Bro, you are referring not to Yung- the babies. Bro, you are referring not to the babies. You are referring to the old ones. Huwag kang sa mga, ang pinag-uusapan ito infant baptism. Mag-stick ka sa topic. Ang pinag-uusapan, infant baptism. Huwag kang tatakbo sa bautismo sa mga malalaki na. Ang pinag-uusapan ito, infant baptism. Tanong ko sa iyo, ang mga sanggol ba, pag nakapagpupuri na ba sa Panginoon, pwede na bang bautismuhan? Yes or no? Ang sagot ko dyan, bro, pag sanggol, bro, di talaga yan makapagpuri, bro. Kasi sanggol, wala pang alam yan, bro. Kung makapagpuri Paano na, makapagpuri? kung makapagpuri na ba, bro, is pwede na bang bautismuhan? Kasi ang bautismo, Brad, o bunyag, ang ibig sabihin ng bautismo, yung nakakaunawa na sa salita ng Diyos. Saan sa Bible yan, bro? Bro, saan bro? Saan sa Bible dictionary sinasabi mo na ang meaning ng baptizo is nakakaunawa na? Saan Bible dictionary mabasa natin, bro? Ang sinabi ko dyan, bro, na ang kakayahan ng qualified ng tao na siya ay bautismuhan o bunyagan, yung Bro, paulit-ulit ka eh. Paulit-ulit ka. Narinig ko na ang sagot mo. Ang gusto ko lang, yung tanong ko, saan mo nabasa na Bible dictionary na ang meaning ng Greek word na baptizo? Baptizo. Ang ibig sabihin nun ay kailangan nakakaunawa na ng salita ng Diyos. Saan mo nabasa yon? ang alin, bro? Saan mo nabasa na Saan mo nabasa na ang meaning ng baptism, baptizo, ang meaning ng baptism ay dapat nakakaunawa na ang bata? Saglit ng Brad. Basahin ko dito sa Sige, basahin natin ko mo. na dito. Na ang meaning ng baptism ay nakakaunawa na ha. Yun ang issue ha. Sige. Wala akong nabasang ganun eh. Kasama na yan lahat. Saan nga bro? Saan mo nabasa ang dictionary yan? Na ang meaning ng baptism dapat nakakaunawa na. Ito, Brad, ang kalugan ng bautismo, Brad. Ang salitang bautismo ay mula sa Griegong baptism na nangangahulugang magtubog. Greek lexicon, English lexicon na little at spot. Ang Kristiyanong bautismo sa tubig ay isang labas na sagisag na pagtulatik na ang binabautismuhan ay nakagawa ka ng lubusan, walang pagsubali at walang pag-aalay sa pamagitan nito upang ganapin ang kalooban ng Diyos na Jehova. Sa kasulatan at din sa bautismo mo sa Banal Espiritu at bukod pa, diba? Yan yung ibig sabihin ng bautismo. Saan dictionary mo binasa yan? Ano yan, Brad? Sa katwiran mula sa kasulatan. Sariling aklat ninyo. Sariling paliwanag ninyo. May scholar yan dyan, Bob. Binanggit. Sige nga. Search nga natin ano ang meaning ng baptism. Tingnan natin ha. Pakita natin para makita natin na mali yung tinuturo sa kanila. Very simple. Madali Napakadali mag-research. Ito, pakita natin ha. Ano ang meaning ng baptism? Sige. Baptism, ano meaning ng baptism? Baptism meaning... Maglubog, sir. Maglubog. Ayan. Wait lang ha. Hirap. In the Christian church, the religious rite of sprinkling water onto a person's forehead or of immersion in water, symbolizing purification or regeneration
and admission to the Christian church. O, yun pala ang meaning pala, bro. Purification or regeneration and admission to the Christian church. Ano mo sinasabi dyan na kailangan na marunong na umunawa? Kawawa naman yung mga Mongoloid. Kawawa yung mga Mongoloid, bro. Kasi bro, kung dyan tayo magbase sa mga Google bro, talagang tama talaga yan bro. Pero kung ang basehan mo Biblia bro, oh, sige, talagang sa Biblia. Saan naman sa Biblia nababasa na ang kailangan lang bautismohan yung nakakaunawa? Yun lang nakakaunawa. Mayroong lang. Okay. Bro, sundan mo ako sa Hebreo, 5 pa rin. Doon tayo sa 14. 5:14 na naman uli. O, sige. Bubuksan ko yung komentary ng mga Bible scholar dyan, ha? Kung may kinalaman ba sa bautismo yan, ha? Lagot ka kung wala. Okay, 5:14. Ito sabi, 5:14. Tayin ko muna, Brad. Paliwanag ko muna sa'yo. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang. At dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Oh, asan dyan na sinasabi mo na yan ang meaning ng baptism? Di ba, Brad? Di ba ang ano natin, bunyag. Pag ang sanggol, Brad, hindi pa siya makain. Bro, wag kang gumawa. Bro, wag kang gumawa ng ICGCs, bro. Wag kang gumawa ng ICGCs. Ipaliwanag mo. Yan ba ang tinutukoy ba ng context na yan about baptism? Kasi ang ano dito, Brad, connection to doon, Brad, kasi bata eh. Ang binibinyagan ninyo ba? Hindi yan, Siyempre, bro. ang usapan dito, Bro, sanggol to eh. ikaw talaga, ano ka talaga, ano? Ang topic is infant baptism. Ang Hebreo 5:14 ba ngayon ay tumutukoy ba about infant baptism or no? Kasi, di ba, Brad, sa 13, di ba, paliwanagin mo muna ako, patapusin mo na, Brad, kasi putol-putol yung sagot ko sa'yo eh. Dito sa 13, Brad. Bro, kasi you're wasting a time, bro. You're wasting time. You're not answering my question. Di, sasagutin ko yung tanong mo, bro, pero isa-isahin natin. Kasi sanggol ang pinag-usapan natin dito, binyag, di ba? Bro, Dito sa 14, bro, ang pinag-uusapan, sanggol, binyag. Ang ginagamit mong Hebreo 5:14, 5:13, walang kinalaman sa binyag yan. Tingnan mo ha, ebidensya ko na naman uli. Ayan, 5:14 ng Hebreo. O, tingnan mo ha. Ano ko yung 5:14 ha? Ayan ay 5:14 ng Hebreo. Ayan. At sa baba, naka-highlightin ng baptism. So, tingnan natin kung mayroon bang naka-highlightin portion dito proving na may kinalaman yan about baptism. Ang sagot ay wala. Walang naka-highlightin portion, bro, about baptism ni Isa. Ayan. Wala. So, walang kinalaman sa baptism yan. Huwag kang maka-ICGCs. kasi ganito, Brad, ah. Ang sanggol, Brad, di ba? Piniliwanag sa talata. Bro, may usapan tayo, bro, na ang talakayin is about bautismo. Kung sino pa tatas, di pa nakaalam ng salita ng katwiran ng Diyos. Hindi yan about Ibig sabihin- baptismo. Ang ating topic na pag-uusapan about bautismo. Ang ginagamit mong Hebreo 5:13 hanggang 14 is not referring about baptism. Doon ka sa about baptism. Yun nga, Brad, di ba? Ulitin ko ulit. Itong talata nito, Brad, ang ano nito, ano to tungkol sa mga sanggol. Paniwanag dito sa talata na ito na ang mga sanggol o ang bawat isa uminom ng gatas, pinakaalam sa pagsalita ng katwiran, siya ay sanggol. Ibig sabihin, Brad, ang sanggol, hindi pa siya hindi pa siya nakaalam ng tama at mali, hindi pa siya nakapag-PCC. Ibig sabihin, hindi siya qualify na bautismo. Kasi sa panahon ni Kristo, hindi naman
binyagan na bata pa siya eh. Oh, malaki na si Christine po baptize. Kaya, oo. Kahit basahin mo yung Matthew 3, Brad, hindi naman bata si Christine. Bro, Oo. anong topic natin ngayon? Tungkol to sa ano bro, binyag, bautismo o binyag. Bautismo o Bunyag siya. binyag. Tanong, ang ginamit ko bang Hebreo 5:13 hanggang 14 is about baptism ba o hindi? Ito Brad, kahit sa research mo dyan, hindi siya. Sagutin mo ang tanong ko. Dahil ako'y naka-ready ang aking research dito palagi at nakabuklat palagi ang research ko. Nasa screen ang research ko. Tanong, ang Hebreo 5:13 hanggang 14 ba is about baptism or not? Ang sa Hebreo 5:13 Brad, tungkol yan sa sanggol Brad. Ang pinag-uusapan natin, baptism of infants. Huwag kang mag-focus sa infant lang. Huwag kang mag-focus sa infant lang. Specific ang ating topic, baptism of infants. Hindi infant lang. Pinuputol mo sa infant eh. Ang tanong ko, yung ginamit mong Hebreo 5:13 hanggang 14, yan ba'y tumutukoy sa baptism o hindi? Pakisagot. Yung Hebreo 5:13 Brad, hanggang 14, diyan sa 13, tumutukoy yan sa sanggol Brad. Piniluwanag dyan tungkol sa sanggol na Ang ating pinag-uusapan, hindi sanggol. Ang ating pinag-uusapan, baptism of infants. Bro, wag ka munang matuliro, bro. Wag ka munang matuliro. Ang aga-aga eh. Ang ating ano ngayon, pinag-uusapan is baptism of infants. Hindi natin topic yung sanggol lang. Sabi mo kanina, ang sanggol hindi nakakapagpuri. Eh kung mabasa ko nakakapagpuri ang sanggol, ang Diyos pa mismo ang nagpapapuri sa sanggol. O basahin natin ha. Wala siyang kalam-alam rito eh. Mateo 21:16. O, sabi ganito. Yan. Ito sabi sa 21:16 na Mateo. Sinabi nila kay Jesus, naririnig mo ba ang sinasabi nila? Sabi naman ni Jesus, naririnig ko. Tugon ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan, pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri? Ay ano, nakakapagpuri yung sanggol? Kasabi mo hindi nakapagpuri? Eh sabi na nga ni Kristo mismo eh, pinalabas mo. Sino nagpapalabas? Yung Ama. O tinan mo ha, sa Bisaya nito, nakalagay ganito sa Bisaya. O, sabi sa Bisaya ganito, ang mga bata o ang mga masuso gibansay mo, may tagapagbansay, gibansay mo sa paghaladog hingpit nga pagdayeg kanimo. So ang nagbansay sa mga sanggol yung nagpapadayig, nagpapapuri. Sabi sa Tagalog, pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol ang wagas na pagpupuri. Tapos sasabihin mo hindi nakapagpuri ang sanggol? Si Kristo na mismo nagsabi nakakapagpuri ang sanggol, sabi mo hindi. Kaya bagsak yung argumento mo. Pangalawa, ang pinag-uusapan, baptism of infants, nakailang minuto na tayo, isang oras na pala na-record ko, isang oras na. Wala ka pang na bawal bautismuhan ng sanggol. Tapos Roma 4:15, kung walang kautusan, walang paglabag. Pag kami ba nagbautismo ng sanggol, may nalalabag ba kaming utos o wala? Brad, ito Brad. Sige, sagutin mo ang tanong ko. Pag kami nagbautismo ng sanggol, meron ba kaming nalalabag na kautusan o wala? Wala tayong mabasa sa Biblia Brad na pag nagbinyag ka ng sanggol, lumabag ka sa kautusan. Pero nakasulat dyan sa Biblia Brad na ang sanggol talaga, hindi talaga yan siya qualified na bautismuhan kasi ang sanggol, hindi naman yan makapagtisi. Saan sa talata sa Biblia bro na ang sanggol ay hindi qualified for baptism? Gayong mayroon ako nabasa na ang mga Israelita kasama ang mga sanggol doon, binautismuhan ng Panginoon sa dagat na pula. Nasaan ang sayo? Tapatan mo yung ebidensya ko. May ebidensya ako
nakasama ang mga sanggol doon, silang lahat na tumawid sa dagat na pula, binautismohan ng Panginoon. Kasama ang sanggol doon sa term na silang lahat, kasama ang sanggol doon. Kaya ikaw naman mabigay nga na ngayon ng talata mo na kahit hindi letter for letter, naunawaan lang na hindi qualified ang sanggol sa bautismo. Kasi Brad, ang sanggol kasi Brad, hindi sila Bro, nag-opinion ka eh. Sarili mong opinion yan eh. Bro, ano ba naman to? Parang wala tong ano ah. Sarili yung opinion mo lang yan. Bigyan mo ko ng ebidensya mo. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it, doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.